Maagang nagising si Sandra sa tunog ng alarm. 5:00 pa lamang ng umaga. Ngunit nakagawian na niyang bumangon upang ihanda ang almusal ng kanyang pamilya. Habang niluluto ang sinangag at pritong itlog, paminsan-minsan ay sinusulyopan niya ang kanilang 7 taong gulang na anak na si Jessie, na maimbing pa ring natutulog sa maliit nitong silid. Tahimik ang bahay, ngunit sa isip ni Sandra ay napakaraming tanong ang matagal nang umiikot. Ilang minuto pa'y bumaba na si Gerald, ang kanyang asawa. Maayos ang pagkakabihis nito sa puting polo at itim na slacks. Bilang isang kilalang arkitekto sa isang malaking construction firm, hindi may kakailang maganda ang kinikita nito. Marami na itong naitayong gusali at subdivision, dahilan upang maging komportable sana ang kanilang buhay. Ngunit kabaliktaran ang kanilang realidad. "Good morning," mahinang bati ni Sandra habang inilalapag ang tasa ng kape. "Good morning," maikli nitong tugon bago sumulyap sa relong suot. Tahimik silang kumain. Tanging tunog ng kutsara at tinidor ang maririnig sa hapag. Pagkatapos ng ilang sandali, maingat na nagsalita si Sandra. "Gerald, malapit na ang field trip ni Jessie. Kailangan raw ng 2,000 piso. Huminto sa pagkain ng lalaki. 2,000? Hindi ba pwedeng wag na siyang sumama? Napayuko si Sandra. "Minsan lang naman yun. Excited na excited siya eh." Naglabas si Gerald ng maliit na kwaderno mula sa kanyang bag. "Saan mapupunta ang 2,000? Magkano ang entrance? Magkano ang pagkain? May resibo ba?" Sanay na si Sandra sa mga tanong na yon. Ngunit sa bawat pagkakataon ay parang may kumikiliti sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit bawat sentimo ay kailangang ipaliwanag. Napabuntong hininga siya. "Sige, hihingi ako ng breakdown." Tumango lamang si Gerald bago ipinagpatuloy ang pagkain. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na ito papuntang opisina. Naiwan si Sandra na nakatanaw sa bintana. "Kung alam lang nila," bulong niya sa sarili. Bandang hapon, habang naghihintay kay Jessie sa labas ng paaralan, nagkikwentuhan ng ibang mga nanay. "Nagbook kami ng bakasyon sa Bohol. Kakabili lang namin ng bagong sasakyan. Ang asawa ko, binigyan ako ng bagong cellphone." Napangiti si Sandra, ngunit pilit lamang. Ayaw niyang ikuwento ang sarili niyang sitwasyon. Dahil sa totoo lang, kahit malaki ang kinikita ng kanyang asawa, hindi pa niya nararanasang regaluhan ng mamahaling gamit. Hindi rin sila halos nakakapagbakasyon bilang pamilya. Kahit simpleng pagkain sa labas, ay kailangang pag-ipunan at planuhin. Pag-uwi nila ni Jessie, nadatnan niyang tahimik ang bahay. Habang nagliligpit ng mga labada, napansin niyang naiwan ni Gerald ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Hindi niya balak pakialaman iyon, ngunit aksidenteng lumabas ang isang papel nang mahulog ito sa sahig. Dinampot niya iyon. Napatigil siya. Isa pala itong kopya ng payslip ni Gerald. Lalaki ang kanyang mga mata nang makita ang kabuoang sahod nito. Halos 3 beses na mas malaki kesa sa inaakala niya. Napaupo siya sa sofa habang paulit-ulit na binabasa ang papel. "Ganito kalaki ang kinikita niya, pero bakit halos bawat piso kailangan naming tipirin?" Mahinang bulong niya. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Hindi siya naghahangad ng marangyang buhay. Ang gusto lang niya ay maramdaman na minsan ay maaari ring gumaan ang kanilang pamumuhay, na hindi na kailangang pangsukati ng bawat barya bago bumili ng kailangan ng kanilang anak. Maya-may narinig niya ang pagbukas ng pinto. Dumating na si Gerald. Mabilis na itinupi ni Sandra ang payslip at ibinalik ito sa sobre. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang tanong ang nagsimulang kumapit sa kanyang isip.
Ano ba talaga ang pinagkagastusan ng kanyang asawa? Mula nang makita ni Sandra ang payslip ni Gerald, hindi na siya mapakali. Tuwing nakikita niya ang asawa, tila may pader na namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi niya maiwasang isipin ang isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isipan. Saan napupunta ang malaking bahagi ng kanyang sahod? Sinubukan niyang balewalain ang kanyang mga hinala. Pinilit niyang paniwalaan na baka may iniipon lamang si Gerald para sa kinabukasan nila. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo lamang dumadami ang mga bagay na hindi niya may paliwanag. Madalas nang umuwi si Gerald ng gabi. Kapag tinatanong niya ito, iisa lamang ang sagot nito. May meeting o kaya naman, may project na kailangang tapusin. Hindi na yun bago sa trabaho ng kanyang asawa bilang arkitekto. Ngunit may kakaiba na siyang napapansin. Tuwing araw ng sweldo, halos kalahati ng kita nito ang nawawala kaagad. Hindi rin ito dinadala ang ATM sa bahay. Kapag kailangan ni Sandra ng pera, kailangan pa niyang humingi at ipaliwanag ng detalyado kung saan ito gagamitin. Isang gabi, habang natutulog si Gerald, naglakas loob si Sandra na tignan ang cellphone nito. Ngunit nakalak iyon at hindi niya alam ang password. Napabuntong hininga siya. Hindi naman siya dating ganito, bulong niya. Naalala niya ang unang mga taon ng kanilang pagsasama. Hindi man sila mayaman noon, masaya naman silang magkasama. Simpleng fishball sa kanto ay sapat na para maging espesyal ang kanilang gabi. Pero ngayon, may pera na sila. Pero tila unti-unting nawawala ang init ng kanilang samahan. Kinabukasan, habang nag-aanda si Gerald papasok sa opisina, may tumawag sa kanyang cellphone. Lumayo ito bago sumagot. Oo, mamaya dadaan ako. Mahina lamang ang boses nito, ngunit sapat upang marinig ni Sandra. Pagkababa ng tawag, ay agad nitong isinilid ang cellphone sa bulsa. May emergency ba sa site? Tanong ni Sandra. Saglit na natigilan si Gerald bago sumagot. May asikasuhin lang ako pagkatapos ng trabaho. Hindi na nagtanong pa si Sandra. Ngunit nagsimula nang tumibok ng mabilis ang kanyang dibdib. Pagsapit ng hapon, nagpasya siyang sundan ng asawa. Nang lumabas si Gerald sa opisina, hindi ito dumiretso pa uwi. Sumakay ito sa isang tricycle at nagtungo sa isang lumang barangay sa kabilang bayan. Tahimik na sumunod si Sandra. Huminto ang tricycle sa harap ng isang lumang bahay na yari sa kahoy. Kumabog ang dibdib niya habang nakasilip mula sa di kalayuan. Nakita niyang bumaba si Gerald, dala ang isang paper bag at isang puting sobre. Maya-maya, bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa 50 taong gulang ang sumalubong dito. Ngumiti si Gerald at iniabot ang dala niyang bag. Lalong nanikip ang dibdib ni Sandra. Hindi pa man siya nakakabawi sa kanyang nakita, ay may batang lalaking humigit kumulang 8 taong gulang ang biglang tumakbo papalabas ng bahay. Kuya Gerald! Nagulat siya dahil masayang niyakap ng bata ang kanyang asawa. Napaatras si Sandra. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Hindi niya narinig ang kanilang pag-uusap dahil sa layo niya. Ngunit kitang-kita niyang hinimas ni Gerald ang ulo ng bata at may iniabot na sobre sa matandang babae. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Sa isip niya, iisa lamang ang paliwanag. May isa pa palang pamilyang itinatago ang kanyang asawa. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundong matagal niyang binuo. Tahimik siyang tumalikod at naglakad pa uwi. Habang ang bawat hakbang ay kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, hindi niya alam kung paanong haharapin si Gerald pag uwi nito. Ngunit isang bagay ang sigurado sa kanyang puso. Ngayong gabi, hihingin niya ang buong katotohanan. Hindi na malaya ni Sandra kung paano siyang nakauwi. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila may batong nakadagan sa kanyang dibdib. Habang naglalakad,
Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang eksenang nasaksihan. Ang matandang babaeng masayang sumasalubong kay Gerald, ang sobre na iniabot nito, at higit sa lahat, ang batang mahigpit na yumakap sa kanyang mister. Sa kanyang isip, isa lamang ang ibig sabihin noon. May ibang ang pamilya si Gerald. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang naglalaro si Jessie sa sala. "Mami, okay lang po ba kayo?" Inosenteng tanong ng bata nang mapansing namumugto ang kanyang mga mata. Mabilis nang ngumiti si Sandra kahit pilit. "Pagod lang si Mami." Lumapit si Jessie at niyakap siya. "Don't worry, Mami. Kapag malaki na ako, bibigyan kita ng malaking bahay." Lalong bumigat ang pakiramdam ni Sandra. Hindi niya kayang isipin na maaaring masira ang pamilyang pinapangarap ng kanyang anak. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, bumukas ang pinto at dumating si Gerald. Tulad ng nakasanayan, tahimik itong naghugas ng kamay at umupo sa habag. "Hindi pa ba kayo kumakain?" tanong nito. Hindi sumagot si Sandra. Tahimik lamang siyang nakatingin sa asawa. Napansin niyon ni Gerald. "May problema ba?" Huminga ng malalim si Sandra bago tuluyang nagsalita. "Gerald, saan ka nang galing kanina?" Bahagyang natigilan ng lalaki. "Sa trabaho." "Sigurado ka?" "Oo." "Tumigil ka na." Napatingin si Gerald sa asawa. "Sinundan kita kanina." Parang nanigas ang buong katawan ng lalaki. "Wala kang meeting. Wala ka ring overtime. Nakita kitang pumunta sa lumang bahay." Tumahimik ang buong silid. Pati si Jessie ay napatingin sa kanilang dalawa. "Nakita ko ang babaeng sinalubong ka. Nakita ko ang batang yumakap sa'yo." Tumulo ang luha ni Sandra. "Kaano mo na kami katagal na niloloko?" Nanlaki ang mga mata ni Gerald. "Sandra, huwag mo kong tawagin sa pangalan ko." Halos mapasigaw siya. "Kaya pala wala tayong maramdaman sa kinikita mo. Kaya pala bawat piso ay kailangan ko pang ipagpaalam. Kasi may iba kang pamilya na pinubuhay." Umiling si Gerald. "Hindi tama ang iniisip mo." "Kung hindi, ano? Bakit hindi mo ako masagot?" Tahimik lamang ang lalaki. Mas lalong nasaktan si Sandra. Sa kanyang paningin, ang katahimikan ni Gerald ay isang pag-amin. "Tama ako, no?" Umiiyak niyang sabi. "Hindi." "Kung hindi, magsalita ka." Napayuko si Gerald. Sadyang may mga bagay lang na hindi pa pwedeng. Hindi niya na natapos pa ang sasabihin. "Hanggang ngayon, may sikreto ka pa rin." Lumapit si Jessie sa kanyang ama. "Daddy, bakit umiiyak si Mami?" Hindi kaagad nakasagot si Gerald. Niyakap ni Sandra ang kanyang anak. "Anak, mag-empake ka muna." Nagulat ang bata. "Mami, sa bahay muna tayo ni Lola titira." "Sandra, wag!" Pigil ni Gerald. Ngunit hindi na siya pinakinggan pa ng babae. Pumasok siya sa kanilang silid at nagsimulang maglagay ng mga damit sa isang malaking bag. Habang inilalabas ang mga gamit sa cabinet, aksidenteng may nahulog na isang makapal na lumang brown envelope mula sa pinakataas na estante. Napatingin siya rito. Nakasulat sa harap ng sobre ang kanyang pangalan. "Para kay Sandra. Kung dumating ang panahong kailangan mo nang malaman ang lahat." Napatigil siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang dinampot ang sobre habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Sa labas ng silid, tahimik na nakatayo si Gerald. Alam niyang kapag nabuksan ni Sandra ang sobre na yon, hindi na may tatago pa ang lihim na buong taon niyang pinasan mag-isa. Nanginginig ang mga kamay ni Sandra habang hawak ang lumang brown envelope. Tila bumagal ang pag-ikot ng mundo. Sa labas ng silid ay naroon si Gerald, tahimik na nakatayo. Ngunit hindi ito gumawa ng anumang hakbang upang pigilan siya. Huminga ng malalim si Sandra bago dahan-dahang binuksan ang sobre. Sunod-sunod na papel ang bumungad sa kanya. May mga resibo, may mga dokumento,
May mga liham at may isang sulat na nakatiklop sa pinakataas. Kilala niya ang sulat kamay. Kay Gerald iyon. Sandra, kung binabasa mo na ito, marahil dumating na ang araw na hindi na sapat ang pananahimik ko. Hindi ako natatakot na magalit ka sa akin. Ang kinakatakutan ko ay mawala ang tiwala mo bago mo malaman ang buong katotohanan. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Sandra habang ipinagpapatuloy ang pagbabasa. Nahalala mo ba ang matalik kong kaibigan na si Noel? Siya ang kasamaan kong arkitekto na namatay sa aksidente. 4 na taon nang nakakalipas. Napahinto si Sandra. Naalala niya si Noel. Mabait itong lalaki na minsan na rin naging panauhin sa kanilang bahay. Mas matanda ito sa kanila ng 10 taon. Para itong tinuring na kuya ni Gerald. Ang balita noon ay namatay ito sa isang malagim na aksidente habang nasa isang construction site. Binuklat niya ang kasunod na dokumento. Death certificate, certificate of employment, mga lumang litrato ni Noel at Gerald. Kasunod noon ay isang larawan ng batang nakita niya kanina. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, Ethan, anak ni Noel. Napaluha si Sandra. Mabilis niyang ipinagpatuloy ang pagbabasa ng liham. Bago pumanaw si Noel, hinawakan niya ang kamay ko. Ang huling pakiusap niya sa akin ay huwag pabayaan ang kanyang asawa at anak. Nangako ako sa kanya. Simula noon, buwan-buwan akong nagbibigay ng tulong para sa kanilang pagkain at pag-aaral. Napatakip ng bibig si Sandra. Isa-isang nagkaroon ng kasagutan ng mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. May isa pang kumpol ng mga resibo. Mga resibo ng dialysis, mga reseta ng gamot, mga laboratory request. Napakunot ang nonya. Kanino ang mga ito? Nakita niya ang pangalan. Rogelio Mendoza, ama ni Gerald. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya alam na may malubha na palang sakit ang kanyang biyanan. May isa pang nakasulat. Hindi ko sinabi sa iyo ang patungkol kay Papa dahil alam kong marami ka nang iniisip. Tuwing Sabado, dinadala ko siya sa dialysis. Ayokong makita mo siyang unti-unting nanghihina dahil alam kong mahal mo rin siya na parang sarili mong ama. Hindi na napigilan pa ni Sandra ang pag-iyak. Kasunod pa noon, ang mga resibo ng matrikula, mga donation receipt, mga resibo ng grocery. Lahat ay nakapangalan sa pamilya ni Noel. Lahat ay mula sa sariling bulsa ni Gerald. Naalala niya ang bawat pagkakataong tinanggihan siya ng asawa kapag may mga gusto siyang bilhin. Naalala niya ang bawat pagtatalo nila patungkol sa pera. Naalala niya ang bawat gabing tahimik lamang itong nakaupo sa sala. Tila pagod na pagod. Hindi pala ito nagdadamot. Tahimik lamang pala itong tumutupad sa isang pangakong ibinigay sa kaibigan at sabay na pinapasan ng responsibilidad sa sariling ama. Sa gitna ng kanyang pagluha ay may isa pang maliit na sobre sa pinakailalim. Binuksan niya yon. May isang passbook. Nang makita niya ang pangalan ng account, lalo siyang napaiyak. Jessie, Educational Fund. Halos hindi siya makahinga. Malaki na pala ang naipon ni Gerald para sa kinabukasan ng kanilang anak. Lahat ng hinala niya ay sa isang gumuho. Mabigat ang loob na lumabas si Sandra mula sa silid. Yakap ang mga dokumento. Nadatnan niyang nakaupo si Gerald sa sala. Nakayuko at tahimik na umiiyak. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng kanilang pagsasama, nakita niyang umiiyak ang lalaking palaging matatag sa harapan ng lahat. At doon niya napagtanto na kung may nagkamali man sa kanilang dalawa, hindi lamang yun dahil sa mga lihim ni Gerald, kung hindi dahil pareho silang piniling manahimik, sa halip na magtiwala at mag-usap bilang mag-asawa. Tahimik ang buong bahay. Ang dating maingay na tawa ni Jessie ay napalitan ng katahimikan. Nakaupo si Gerald sa sopa. Nakayuko habang mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay. Sa kabilang banda,
Si Sandra ay nakatayo lamang sa may pintuan ng sala. Hawak pa rin ang brown envelope na tuluyang nagbago sa lahat ng kanyang paniniwala. Mabigat ang bawat hakbang niya habang papalapit sa asawa. Hindi niya alam kung papaanong sisimulan ang paghingi ng tawad. Sa wakas, tumigil siya sa harap ni Gerald. "Gerald?" Mahina ang boses niya. Hindi kaagad tumingin ng lalaki. "Gusto kong humingi ng tawad sa iyo," sabi nito na halos pabulong. Umiling si Sandra habang unti-unting tumutulo ang kanyang mga luha. "Hindi, ako ang nagkamali. Hinusgahan kita kaagad nang hindi ko muna inaalam ang buong katotohanan." Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ng asawa. "Patawad." Napatingala si Gerald. Namumula ang mga mata nito sa kakaiyak. "Hindi mo kasalanan, Sandra. Ako ang nagtago ng lahat." "Bakit?" Umiiyak na tanong niya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mag-asawa naman tayo. Dapat magkasama nating pinapasa ng lahat." Napabuntong hininga si Gerald bago nagsalita. "Noong namatay si Noel, pakaramdam ko kasalanan ko. Magkasama kaming dapat papunta sa site noong araw na yon. Pero ako ang na-late dahil isinugod kita sa ospital noon." Napaluwa si Sandra nang maalala ang araw na yon. "Kung hindi dahil sa akin..." "Huwag mong sisihin ang sarili mo, Sandra." Mabilis na putol ni Gerald. "Aksidente yun. Pero bago siya mawalan ng hininga, nangako ako na hindi ko pababayaan ang pamilya niya." Tahimik na nakinig si Sandra. "Alam kong maliit lang ang kinikita ng asawa niya. Kung pababayaan ko sila, hindi na makakapag-aral ang anak nila." Huminga ng malalim si Gerald. "Pagkatapos noon, nalaman kong lumalala na rin ang sakit ni Papa. Kailangan niyang mag-dialysis 2 beses bawat linggo." "Bakit hindi mo sinabi?" Muling tanong ni Sandra. "Dahil ayokong maramdaman mong inuuna ko ang iba kesa sa sarili nating pamilya. Kaya ay tinago ko sa'yo." Napayuko si Sandra. "Pero sa pananahimik mo, mas lalo akong nasaktan." Tumango si Gerald. "Alam ko. At yun ang pinakamalaki kong pagkakamali." Lumapit si Jessie na kanina patahimik na nakikinig mula sa may hagdan. "Daddy?" Sabay silang napalingon. Lumapit ang bata at niyakap ang kanyang ama. "Huwag na po kayong umiyak ni Mami." Napangiti si Gerald habang pinupunasan ang luha ng anak. Pagkatapos ay lumapit si Sandra at mahigpit na niyakap ang mag-ama. Parang muling nabuo ang pamilyang muntikan ng masira dahil sa kakulangan ng komunikasyon. Makalipas ang ilang araw, isinama ni Gerald si Sandra sa bahay ng pamilya ni Noel. Masayang sinalubong sila ng matandang babae at ng batang si Ethan. Doon nakita mismo ni Sandra kung gaano kalaki ang naitulong ng kanyang asawa. "Sa totoo lang, nakapagtapos ako ng caregiving dahil kay Gerald." Nakangiting sabi ng biyuda ni Noel. "Unti-unti na kaming nakakabangon kahit papaano." Napaluha si Sandra. Humarap siya kay Ethan. "Simula ngayon," sabi niya habang hinaaplos ang ulo ng bata, "hindi na lang si Kuya Gerald ang tutulong sa inyo." Ngumiti siya sa kanyang asawa. "Kami na. 2 na kami." Ngunit habang unti-unting bumabalik ang saya ng kanilang pamilya, hindi nila alam na may isa na namang pagsubok na paparating. Isang pagsubok na susukat hindi lamang sa kanilang pagmamahalan, kung hindi pati sa katatagan ng kanilang pananampalataya at pagkakaisa bilang pamilya. Lumipas ang ilang buwan matapos maayos ang lahat ng hindi pagkakaunawaan ni Sandra at Gerald. Muli nilang natagpuan ang init ng kanilang pagsasama. Hindi nalihim ang bawat gastusin at natuto silang mag-usap sa bawat problemang kanilang kinakaharap. Para kay Sandra, mas mahalaga na ngayon ang pagiging open nila sa isa't isa kaysa sa anumang halaga ng pera. Ngunit tulad ng bawat pamilya, hindi natatapos ang pagsubok sa sandaling maayos ang isang problema. Isang umaga, habang nasa opisina si Gerald,
bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng dibdib at pagkahilo. Agad siyang isinugod ng kanyang mga katrabaho sa ospital. Nagulat si Sandra nang makatanggap siya ng tawag. "Hello ma'am, si Sir Gerald po, nasa emergency room." Parang tumigil ang kanyang mundo. Agad niyang isinama si Jessie sa ospital. Pagdating nila, nakita niya ang asawa na nakahiga sa kama. May nakakabit na dextrose at iba pang kagamitan. Lumapit ang doktor. Napabayaan niya ang sarili niya. Mataas ang blood pressure niya at sobrang pagod ang katawan niya. Kung hindi siya naagapan, maaaring mas naging malala ang nangyari. Napaluha si Sandra. Noon lamang niya tunay na naunawaan kung gaano kabigat ang mga responsibilidad na tahimik na pinasa ng kanyang mister. Sa loob ng maraming taon, inuna nito ang pamilya, ang ama nito at ang pangakong binitawan sa namayapang kaibigan. Ngunit nakalimutan nitong alagaan ang kanyang sarili. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Gerald. "Ngayon naman, ako na ang bahala sa iyo." Mahina niyang bulong. Pagkaraan ng ilang linggo, ay nakalabas rin ng ospital si Gerald. Pinayuhan siya ng doktor na bawasan ng trabaho at bigyan ng oras ang sarili at ang pamilya. Hindi na tumutol pa si Sandra nang magpasya ang asawa niyang tumanggap lamang ng mga proyektong kaya niyang pamahalaan. Natutunan nilang hindi kailangang isakripisyo ang kalusugan kapalit ng mas malaking kita. Lumipas ang mga taon. Unti-unting gumaan ang buhay ng lahat. Nakapagtapos si Jessie bilang cum laude sa kursong architecture. Inspirasyon ng kanyang ama na naging huwara ng sipag at integridad. Sa araw ng kanyang pagtatapos, niyakap niya ang kanyang mga magulang. "Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ako makakarating dito." Hindi napigilan ni Sandra at Gerald ang maiyak sa sobrang saya. Samantala si Ethan, ang anak ni Noel, ay nakapagtapos rin bilang isang engineer. Sa kanyang graduation speech, buong pagmamalaki niyang sinabi, "Hindi ko po ito mararating kung walang taong tumupad sa pangakong ginawa niya sa aking ama. Hindi man po kami magkadugo, pero itinuring niya akong parang sariling anak." Lumingon siya kina Gerald at Sandra. "Sila po ang naging pangalawa kong pamilya." Mas lalong napaluha si Sandra. Naalala niya ang araw na inusgahan niya ang kanyang asawa. Kung hindi niya binuksan ang sobre at piniling makinig sa katotohanan, marahil ay tuluyan ng nasira ang kanilang pamilya. Pag-uwi nila ng gabing iyon, tahimik silang naupo sa balkonahe ng kanilang bahay. "Alam mo," nakangiting sabi ni Sandra habang hawak ang kamay ni Gerald, "akala ko noon, ang sukatan ng masayang pamilya ay malaking bahay, mamahaling gamit, at maraming pera. Napangiti si Gerald. Ngayon alam ko na, ang tunay na kayamanan ay ang isang pusong marunong magmahal, tumupad sa pangako, at marunong magtiwala." Mahigpit nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. At sa katahimikang iyon, napatunayan nilang ang pinakamahalagang ipon sa buhay ay hindi ang perang nasa bangko, kung hindi sa pagmamahal, tiwala, at pagkakaisang walang anumang pagsubok ang kayang sumira. Makalipas ang 10 taon, marami nang nagbago sa buhay ng pamilya ni Sandra at Gerald. Ang maliit nilang bahay na minsang puno ng katahimikan at hindi pagkakaunawaan ay napalitan ng tahanang laging may tawanan at kwentuhan. Hindi man sila naging pinakamayamang pamilya sa kanilang lugar, sapat na ang lahat ng meron sila. Higit sa lahat, natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng bank account, kung hindi sa tibay ng samahan ng isang pamilya. Si Jessie ay isa ng lisensyadong arkitekto at nagtatrabaho sa parehong kumpanyang minsang pinagsilbihan ng kanyang ama. Ngunit sa halip na unahin ng malaking kita, mas pinili niyang magdisenyo ng mga proyektong makakatulong sa mga komunidad at mga pamilyang nangangailangan. Samantala, si Ethan ay naging isang matagumpay na civil engineer. Hindi niya kailanman kinalimutan ng taong tumupad sa huling habilin ng kanyang ama. Isang araw,
Inimbitahan ni Ethan ang pamilya ni Gerald at Sandra sa pagbubukas ng sarili niyang construction company. Pagkatapos ng programa, lumapit siya kay Gerald. "Sir Gerald, Kuya," mahina niyang tawag. Napangiti si Gerald. Hindi pa rin nagbago ang tawag sa kanya ni Ethan. Iniabot ng binata ang isang maliit na kahon. "Para po sa inyo." Pagbukas ni Gerald, isang lumang fountain pen ang bumungad. "Pen po ito ni Papa. Sabi niya noon, ibigay ko raw po ito sa taong magtuturo sa akin kung papaanong maging mabuting tao." Napaluha si Gerald. "Hindi ko matatanggap to." Ngumiti si Ethan. "Hindi lang po kayo tumupad sa pangako ng tatay ko. Tinuruan niyo rin po akong maging responsable, magpasalamat at matutong tumulong sa kapwa. Panahon na po para mapasa inyo na po ang lahat ng alaala niyang ito." Tahimik na niyakam ni Gerald ang binata. Sa isang sulok, pinagmamasdan niyo ni Sandra habang hindi mapikilang mapaluha. Naalala niya ang gabing muntikan niya nang iwan ng kanyang mister dahil sa maling akala. Kung hindi dahil sa lumang brown envelope na yon, maaaring magkaiba na ang direksyon ng kanilang buhay. Habang papauwi silang pamilya, napansin ni Sandra na may isang brown envelope na nakapatong sa dashboard ng kanyang sasakyan. Napangiti siya. Ano na naman yan? Biro niya. Ngumiti rin si Gerald. Wala, sikreto lang. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay ang bagong financial plan ng kanilang pamilya, mga resibo ng kanilang ipon at isang liham. Sa pinakamamahal kong Sandra, salamat dahil pinili mong manatili. Hindi naging perpekto ang ating pagsasama, pero pinatunayan nating ang bawat sugat ay naghihilom kapag may pagmamahal, pagtitiwala at pagpapatawad. Mula ngayon, wala nang sobrang magtatago ng lihim. Ang bawat pangarap, bawat problema at bawat tagumpay ay sabay nating haharapin. Hindi na napigilan pa ni Sandra ang kanyang mga luha. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang mister. Salamat, mahal. Dahil hindi ka sumuko sa atin. Mahigpit na hinawakan ni Gerald ang kanyang kamay habang nakangiti naman si Jessie sa likuran. Sa paglalakbay ng buhay, maraming pagsubok ang maaaring dumating. Minsan, ang pinakamabigat ay hindi kakulangan sa pera, kung hindi kakulangan sa pag-uusap at pagtitiwala. Ngunit kapag ang isang pamilya ay natutong makinig, magpatawad at magmahal ng walang pag-iimbot, kahit ang pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay ay nagiging simula ng isang mas maliwanag na bukas. Dahil sa huli, ang tunay na kayamanan ng isang tahanan ay hindi ang perang naitago sa sobre, kung hindi ang pusong marunong magmahal, tumupad sa pangako at manatili sa piling ng pamilya sa hirap man o ginhawa. Hindi lahat ng taong tahimik ay may tinatagong kasalanan. Minsan, ang kanilang pananahimik ay bunga ng mga sakripisyong ayaw nilang ipapasan sa iba. Kaya bago tayo humusga, mahalagang alamin muna ang buong katotohanan. Sa isang pamilya, ang pagmamahal lamang ay hindi sapat. Kailangan rin ng bukas na komunikasyon, tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Kapag piniling manahimik sa halip na mag-usap, kahit ang pinakamatatag na relasyon ay maaaring masira dahil sa maling akala. Itinuro rin ng kwento na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, mamahaling bahay o mga ari-arian. Ang pinakamahalagang yaman ay isang pusong marunong tumupad sa pangako, handang magsakripisyo para sa pamilya at kapwa, at marunong magpatawad kapag nagkamali. Palaging tandaan na ang tiwala ay nabubuo sa katapatan, ang pagmamahal ay lumalalim sa pag-unawa, at ang isang pamilya ay nananatiling matatag kapag sama-samang hinaharap ang bawat pagsubok. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento?
I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!